worship, prayer, songs, and worship God. We may glorify your name only. We are expecting receiving your blessings this time, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Today we have a visitor, Janet, Australia. Sample, let's give a welcoming hands. Sister Janet, Australia. She visited our church from Masbate, Bicol. Bicol, seriously damaged by a typhoon. And Pastor Alice Nisa, Pastor Alice Nisa. We also have a person who will receive our welcoming gift. Newcomer attended our church at Aloy. Sino po? Si Uben. Saan po kayo? Si Uben? Wala na? Please come to the church. Music so Uben. Alright, let's pray together. Manalangin tayo ulit mo. Kami, Father, in our life, sometimes we see unexpected troubles. Lord, this time, some areas in northern place of the Philippines are seriously damaged by typhoon. And some people died. And some people lost their belongings. They suffer a lot. Please bring your comfort and aid, spiritual power to them, that they may revive by you. Or we pray that help of rescue will arrive soon to them, Lord. Provide their needs for restoration. Lord, thank you that we have a visitor, Sister Janet, Australia. Please strengthen her hearts more and more by your love, that the family will be restored in your power. And strengthen her that she always remain in strong faith. Lord, thank you that Sister Ruben has joined our congregation. Lord, we pray that she may know the truth of Jesus Christ as she joins our church, Lord, that she may have a firm faith in Christ. Also, motivate all our members that we may take care of the newcomers. In the name of Jesus, we pray. Amen. May God bless you. Then, Sister Ruben is picture taking, and you want Maraming salamat kay Pastor, may kaibigan ko si Julie. Pastor, nagpapasalamat po. Dati po ayaw pong matulog. Nagtatago po ako ngayon kahit wala akong ginagawa sa bahay. Kumain na akong pilit. Kasi po marami akong yung sakit, kayo pagalit niya. Sa totoo lang po, hindi ako klase yan. Kahit walang po ako, pero paano po ako dito na ng pilit kasi nalagawag po yung kaginawa na akong pagulog. Parang ginansin po yung masama mga Panginoon. Bang nagpapasalamat po sa Pastor. Maraming salamat. Panginoon,
Next Sunday, let us have Holy Communion. Please pray that we may join in prepare the fatherly attitude. And today we have PG training, pilgrimage journey, and after lunch we have gospel presentations, and each team prepare the short drama. Don't be nervous for just do simply, Important one is not first prize, pero you together unite and tell the gospel. That is wonderful. And second, next Sunday, pilgrimage journey also include the actual journey, walking in Lumalakad. So next Sunday, we have a actual journey walking around Kalayan village. So please prepare good shoes, sneakers, etc. Okay po ba? Understand po ba? You have to join lahat. If you would not join, please bring certificate from doctor, authorize the hospital, then pay them. Or you have to join all. If you do not join, walang certificate po. But those who are seniors, okay po, not to join. Alright, then is there any other announcement? Wala po ba? Alright, so today is last Sunday, and then Sunday is the day of party. And day of dancing and singing. Are you ready to dance? Yes. Wow, great. Then dancing, is it difficult or easy? Difficult. Some people are difficult. Some people easy. Sa akin, is it so easy po? Sobrang madali. Madali. Pinakamadali. Ngayon, I'm bored. I can't move very well. Sometimes, waste that. I can't stand it all. Pero, I think it's very easy. How? I will give you tip. It is let your music control your body. Just one, any motion. Very easy, So now, we dance. Because, not because we don't have problems. We have problems for many difficulties. But we believe God is with us. God will rescue us from all our troubles. Because of God, we rejoice. Because we believe God loves us. Hallelujah. Amen. So if you are ready, please stand up. Pakai sa umaga.
we are in worship the love of Jesus. Let's continue. For our sins. And our hearts were dirty and we did much shameful. But Jesus gave us His righteousness to us. So now, bago, we give our sickness and shame to Jesus. Jesus bore all our iniquities. And Jesus gave us fresh day and a new day is righteousness. So now we are surrounded by many problems and difficulties. Sickness this time we trade for Jesus' power and righteousness. Let's continue to sing.
Please, I think you're safe now, and I think you stand up and your leg are painful. Yeah, and this whole place was flooding, and yesterday we cleaned up, and we had to buy many things. Then in the village, only our place and neighbor, right and left, these places are seriously affected. Then I asked myself, Lord, why our church not? Why our life? We have this problem, and then one day I heard one gospel song. Then it really touched my heart. As I meditate on the gospel song, it gives me power, strength. So, gospel song is also a prayer. So now, let's sing this song that we may be touched by God. When I am high on source of trouble far, and my heart burdened.
Can you close your eyes? Let's pray together. In times of difficulties, when you do not find God, any helping hands from the Lord, you still silently wait for the helping hands, because it's a promise to keep us, will never fail. Now let's think of our problems and difficulties coming to the Lord. And I think let's wake up. God will help us. God will come to us. Let's pray that God may soothe, God will comfort our troubled hearts. Let's pray together. Heavenly Father, we are weak, but you are strong. Lord, we have many life concerns, sicknesses, and also family members, financial difficulties. Lord, many concerns. Or sometimes, Lord, it's too difficult. But Lord, we lay down all our burdens before you. Lord, we believe you will never abandon us. Even though we are weak, we believe that we will rise up. We will stand up again in the name of Jesus. We will be waiting for you, Lord. Come to us. In the name of Jesus, we pray. You bless me, so Hallelujah. We are okay. We clap your hands. Then those who are weak, okay, remain sitting. Those who are okay, stand up again.
Even in times of troubles, we have a vision. We stay calm because of you, Lord. In our life is in you. That's why, Lord, we bless your name. Thank you for your unceasing love for us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Please be seated now. Pag-ibig po tayo natin paloob sa ating Panginoon. Ngayon ay mananamin. Mananamin Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan po namin ikaw. Ama, maraming salamat po sa nagdaan sa linggo na aming buhay, na kahit tumanas po kami ng malakas na bagyo at binabaha po yung mga lugar namin, kami po ay ininatan niyo po at hindi pinabayaan. Maraming salamat din po na kahit nakakaranas po kami ng mga problema o mga difficulty sa buhay, ay narito po kami at muli po ay nagsama-sama upang marinig po at pakinggan ang inyong salita. Ama, maraming salamat po na sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming pagpupuri at pagsamba ngayon at sa lahat ng aming handog para po sa inyo. Naway maging kalugod-lugod po ito sa inyong Panginoon. Ama, bigyan niyo po ng malakasan at kayo po na yung Holy Spirit ang aming pastoral na magpapahayag ngayon na inyong salita. Itinataas po namin ang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyo, Ama, sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
sa aklat ng Lucas chapter 15 verse 11 to 24. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang alagalian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding paggutom sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon, at siya ay pinagtrabaho nito sa isang kabulan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi lang po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na niya ang kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotin ninyo siya ng susihat ng sandayas. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay at nawala, ngunit muli natagpuan. At sila ngayon nagdiwang. Amen. Yeah, it's time to listen to the words of God. And so some people, and some will begin to say, after that, lunchtime, I'm hungry. But I know you're not tired, but try to be awake up, too tired up. When you stand up, no more sleeping. I gave you a tip, today, we let Pastor Alice speak. So, worship God. Her place is far, and she comes here by a taxi sometimes. Our church doesn't support the transportation, but she has a passion to say, share the worship God. So now, let's invite Pastor Alice. Thank you, Pastor. Magandang umaga. Masaya ba tayo? Kanina pa lang nung tayo nagpa-practice pa lang sila, talagang damahan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Magpapatuloy tayo dahil kasama natin ang Diyos. Sabi na awit, kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi ako matatakot. Ano ba? Dahil kasama natin ang Diyos. Okay, yung ating pinag-aralan ngayon, pag-aaralan niya, may tungkol sa tinatawag na, sa Tagalog, alibunghang anak. Sa English ay the prodigal son. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng prodigal son. At magkatatagpuan natin yun sa aklat ng Luke chapter, okay, The Loving God. Nilagay ko yan ng title ng Loving God kasi dito sa istorya ng alibunghang anak o prodigal son, talagang grabe ang pagmamahal at paghihintay ng amang itong layas o naglulustay ng mga kayamanan nila. Okay? So sabi dito, ang prodigal
ay ibig sabihin ay spending resources, money, time, and others in abundant and extravagant way without restraint. Siguro, kung mapapansin nyo, no, may karanasan din tayo na pag nagkapera, talaga kung saan pupunta, grabe talagang gastos, walang pakialam, bukas wala ng pera. Diba? So itong prodigal na ito, ang meaning ng prodigal ay spending so much, anong may sa kanya, ay siya talagang uubusin niya. Pero pray mo na tayo. Oh Lord, maraming salamat sa oras na ito. Salamat po Lord dahil pinuspos mo kami ng iyong kapangyarihan. Kanina pa, Panginoon, na nagsisimula, Panginoon o Diyos, ando na po ang presensya mo. Kaya patuloy kita, Panginoon, na hinilingan ang presensya mo ay manatili sa akin at mag-minister sa ating mga puso. Kung mayroon man kami mga katanungan, hayaan mo Lord na sa pamamagitan ng mensahe ito ay malutas upang makamtanan namin ang kasagutan, Panginoon, sa aming mga katanungan. Pagpalain mo kami, Lord, puspusin mo kami ng kapangyarihan at i-bless mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, magsabi ng Amen. Ilang palampakan pa natin sa Amen. So, alam na po namin na ang salitang prodigal o sa Tagalog ay alibuha, no? Na tayo lahat ay masasabi din na alibuha. Tama ba? Okay. Malalaman natin kami na. Okay, sabi ni Jesus, ang ginamit niya yung salitang talinghaga or parables. Meaning sa Tagalog ay talinghaga. Ito yung talinghaga, ito yung istorya na napakadaling unawain. Napakadaling unawain kasi ganyan si Jesus pag gusto niyang ipakita, gusto niya ipakita, ipag-illustrate sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sabi nga dito, Jesus used parables to teach important lessons. Para turuan tayo ng mga napakahalagang mga aralin. Okay? In a way that was easy to understand. Okay? And he would explain complex ideas about God's kingdom and how we should live by telling simple stories about everyday life. May kanya-kanya tayong istorya sa buhay, di ba? Another reason why Jesus used parable was to make people think more deeply. No? Ibig sabihin, kunyari, isip pa, may ginto yan. Kasi may mga indikasyon na may mga yellowings na lumalabas sa lupa. Pero gusto mo makuha yung mahusay na dito. So, deeply, pag-dinig tayo. Amen? So, ganun din po dito, we are deeply digging His teachings about the parables. Parables often had hidden meaning. Yung hindi natin naiintindihan, maunawaan natin sa true parables, no? Sa pagpapakit ng sinasabi ng Jesus. Ano ba? That encourages us, that encourages listeners to reflect on the stories and find the moral lesson within. Okay? So makita natin kung anong makikita natin moral lesson dito sa talinghaga. Ang dalawang anak, no? Ito na nga, ang una, sabi ng anak, ama, no? Ibigay na po niya sa atin ang mamanahin po at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Diba, no? Sa katunayan ng talaga, di ba pag nilahatian ng mga kayamanan, ng mga minanapatay na ang magulang? Amen ba? Kaya naman ako, ang mga anak, kung may mamanahin, kami wala. Parang hindi mo magulang, wala kaming mamanahin. Kundi kung ano yung tinuro nila sa amin, yun ang hindi namin nakakalimutan. So dito, itong batang ito, itong alimukhang anak na ito, ay grabe siya, kademanding. Ibig sabihin nito, ano ang isinalarawan dito ng alimukhang anak mo? Kasi imagine, pupunin mo agad yung pag-aari mo, lalayo ka sa sarili mong magulang. So pagiging rebellion anak, siya yung
tipong rebelling anak, makasarili at immature. Alam mo yung ibig sabihin ng immature? Minsan may mga matatanda na talaga, literally, na immature pa rin. Ang isip bata pa rin. Mayroon naman mga bata na talagang kung magsalita, kung minsan mapakahiya ka. Kasi parang napakalalim na ng kaalaman ng bata ito. Mature na siya. Amen ba? Nakuha niyo? So itong bata nito, itong alintong anak, ay isa siyang immature. Walang pakialam, basta kung ano gusto niya, sige lang. So yun ang kanyang, yan ang picture ng isang rebelling anak ayon dito sa binabasa natin. Okay. Sa pagdating dito, 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi. Ayun, nagpunta sa malayong lupain, inustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutok sa lupain iyon. Kaya siya ay nagsimulang manghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. At sa tindi ng kanyang buto, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbalatan ng mga pulong kahoy na pinapakain sa mga baboy. So anong ibig sabihin nito? Itong pag-alis niya, nung siya ay umalis sa kanyang magulang at nagpakalayo-layo, ano ang naging resulta? Nasira ang relasyon sa ama, or there was nangyari yung tinatawag na broken relationship. Amen? Nagkaroon ng pagkaniwalay. So, wala na siyang malapitan, wala na siyang matanungan, kasi wala na, bagos kasi sa sarili niyang pamilya. So, ano ang nangyayari sa kanya? Pag broken relationship ka, magulang man, o mag-boyfriend man, pag na-broke ang relationship mo, ay masakit, di ba? At saka sabi dito, ano ang kanyang naranasan sa kanyang paglayo, sa kanyang sariling mga agenda niya, mga agenda niya. So ayan, pagdurusa, kawalan ng pag-asa, naglustay, walang palapitan na tao, halos kainin niya ang pinagbalatan ng mga kumakain, pinapakain sa mga baboy. Totoo ba yan sa ating buhay? Nung mapalayo tayo? Okay, simba tayo ng simba. Sa totoo lang, wala naman nangyayari sa atin. Tama ba? Kasi, nakikinig lang tayo doon sa simbahan. Pero yung basahin mo ang Biblia, hindi mo nagagawa yun. Di ba? Yung ang karanasan, pagdating ko sa simbahan, magpuros lang ako. Tapos alis na ako, bahala ka na Panginoon. Pero di ko alam kung sinong Panginoon ng aming pinatawagan. Kaya napapahamak ako. Kaya napapahamak tayo. Amen. Okay. So, ang sabi dito sa verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Dito sa pagpakati itong kalimuhang anak, ay nag-isip-isip siya. Sabi niya sa aking mga magulang, sa aking tahanan, sobra-sobra ang pagkain. Parang naramdaman niya na mayroon siyang dapat na kailangan siya bumalik, di ba? Okay, so dito, nagpasya siya, nagkaroon siya ng pagdidesisyon. Nangyari ang kanyang pagdidesisyon. Sabi niya dito, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga anak. Alam niyo, kadamihan ako isa sa nasasabi ko, bago ko nakilala si Lord, bago ako talagang niluhod ng maraming tao, bago ako nakakilala. Sabi ko sa sarili ko, sa dami kong kasalanan, tatanggapin ko ba ako ni Lord? Kayo, naisipan niyo yan? Sa dami ninyo ng kasalanan, tatanggapin mo pa ba sila? Tatanggapin pa
ba kaya ikaw ng Panginoon? Naisip mo ba yun? Sa dati, ikaw nakakaalam ng iyong sarili. Pero alam ba niyo kung anong ugali ng Lord? Naghihintay lang siya sa atin. He is waiting, watching, no? Naghihintay siya sa ating pagbabalik sa Kanya. Naghihintay ang Ama na sa nanlang alibughang ito. Imagine, sabi niya, hindi na po ako para dapat. Plano pa lang niya yan. No? Kaya pagdating dito sa verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi. Ito na. Malayo pa ang nalaman niya ang kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay malayo pa ay patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalugan. Para ba yun sa pelikula? Para ba yun sa pelikula? Ito na yung anak. Sabik na sabik ang kanyang magulang. Di ba? Nang-anak sa pintana ang kanyang anak pala. Grabe, halos lumunda, halos dumaan sa pintana ang kanyang magulang dahil ang kanyang anak ay parating. Amen? Ganyan ba ang attitude natin bilang mga magulang kung minsan ang ating mga anak matitigas sa ulo at nang babalik na sila? Ganyan ba? Lagi ba tayo nasasabik sa kanilang pagbabalik? Lagi ba tayong umiiyak? Lalo na kung ang ating mga anak minsan nagkasala, sunduran, nabilanggo. No, isipin niyo. Ikaw ba magulang? Yung mapalayo sa iyo yung anak. Kahit na pa siya ang klaseng anak, pag nawala siya sa iyo, imposibleng hindi mo siya isipin. Ano ba yun? Lagi mo siyang iniisip at yung longing for him to come back. Amen ba? May mga magulang na hindi, sabi ng ibang magulang, dumating ka pa? Kasi yung magulang, hindi rin niya alam ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya talaga kailangan nalaman natin ang tungkol na ang Diyos mayroon pa lang, ang Panginoon pa lang ay loving God. Amen! Hallelujah! At tayo din ng mga magulang ay loving din tayo kahit ano pa ang ginagawa ng ating mga anak. Pastor, you're alone there, Pastor. Okay, so, sabi dito, nung nagbalik sa amang mapagmahal, ano ginawa niya? Siya'y nagsisi. Tinanggap pa siya o pinalaya. So, tinanggihan. Tinanggap. Bakit? Kasi matagal na siyang hinihintay ng kanyang ama. Alam ng ama na siya ay muling babalik. Kilala niya ang kanyang anak Walang kakayanan. Kilala mo ang aming anak. Walang kakayanan. Kahit na strong pa siya, pero darating ang araw, yung kanyang pagiging stronger sa kanyang sarili, ay hahanapin din niya ang kanyang pinagmulan. Hallelujah! Amen! So, ayun, tinanggap. Sabi sa verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bilisan niyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing, ng sandalyas, katayin ninyo ang pinagtabang buya at tayo kumain at magdiwang. Anong ibig sabihin nito? Grabe ang dating nito, ano? Kasi sabi dito, sa verse 21, anak, sinabi ng anak, ama, nagkasala ako. So, nandun na yung, pumasok na yung repentance. Ano yung tayo dito? Sabi nga na nagpapatuong kanina, ilang beses siya pinuntahan, di ba? Puntahan para ibihan. Dumating ang kanya talagang nag-design na siya. Amen ba? Hallelujah! Di ba ganyan din tayo? Kung minsasabihan pa natin yan, praise the Lord na yan. Ako lang yung pinagsasabihan. Oy, praise the Lord, hallelujah! Di ba tinutuya ako sa kanya, naglalakad ako sa kalasada, dala ko Bible. Oy, ayan na, praise the Lord, hallelujah! Sabi ko man, salamat naman, at pinuri mo ang Panginoon. Tumigil siya natuya sa akin. Kasi, kung sinabi ng praise the Lord, talagang you are praising the Lord 1,000 times. Glory to God. So ito na, sabi niya, hindi na ako karapat-dapat. Pero sa totoo lang, sa character ng aking ama na nasa langit, He is
is waiting for us. He is watching. Kasi hindi naman niya tayo ginawang robot. Binigay niya sa atin ang gusto natin. Okay, anak, kung ano gusto mong gawin mo. Kasi alam ng Amang nasa langit na babalik tayo sa Kanya. Tama. Alam ng ating Ama, ating magulang, na kahit nasaan tayo napunta, ikaw man ang talagang kalimukhang anak, matigas ang ulo talaga kung katulad ka ng kalimukhang anak, hindi pwede hindi ka babalik. Kahit mamatay ka at ibabalik sa iyo, sa magulang, ang iyong katawan. Okay, so ito, mayroong sinabi dito, ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Dali, sabi ng Ama, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Alam mo yung sa Biblia, robe ba yun? Robe. Yung robe, hindi yung ordinaryong robe na sinasabi dito. Kasi magandang damit at bihisan. Bihisan ninyo siya. Sa Old Testament, yung ordinary yung mga nakita natin sa mga suot ng mga Hudyo. Hindi lang yung robe na basta-basta. Kung talaga, ano ba ang robe niya? Gamit talaga o robe talaga, no? Na may ibig sabihin niyo. Okay, so, pag sinabi, bihisan niyo siya, ang authority, pag sinabi bihisan, no, literally, bihisan niyo siya na maganda damit. Pinakamaganda damit. Spiritually, mga kapatid, tayo yung mga makasalanan na puno-puno ng kasalanan. Nung lumapit tayo sa Kanya, nang akumbaba tayo sa Kanya, hindi lang ibang kaiba yung damit mo na marumi, nalipo ka na, dumating siyempre, ang ibig sa grabe talaga marumi, at kung ano-ano pa, ang pagbihis ay hindi lang tinakpan. Hindi tinakpan yung kanyang damit, talagang inalis. Amen? Ganun din sa ating mga kapatid. Kung tayo ay lumapit sa Panginoon, lahat ng ating mga karumihan sa ating buhay, spiritually, yung laman ng ating puso na napakasama, grabe, tinanggal ng Diyos yun at binilisan tayo ng bagong damit. Bagong buhay. Ano sinabi sa 2 Corinthians 5:17? Pakibasa ka sa labas. Sabay-sabay. Amen. 1. If any, sige na, lakasan nyo. If anyone, ayan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. The old has gone, the new has come. Ang ginawa ng Ama nasa langit, literal ito nang ginawa ng Ama, inalis yung suot niya na makarumi at pinalitan ng bagong suot. Like us, nung lumapit tayo sa Panginoon, tinanggal ng Diyos ang ating maruming buhay sa mundong ito, pinatawag tayo at pinalitan tayo ng bagong buhay. The new has come, the old has gone. Amen! Okay. Sabi niya dito, suotan niyo siya ng singsing. Wow. Mayroon pang singsing, di ba? May singsing pa. Suotan niyo siya ng singsing. Sa isang mag-asawa yung pinagsumpaan nila sa simbahan o sa church. Bakit bilog ang singsing? Dahil ang sabi doon, tuloy-tuloy ang pagmamahala ng mag-asawa. No? Kahit ang bayan, ibig sabihin, nag-symbolize ng continuous ang relationship, ang pagmamahala. Dito, ang singsing dito, ayon sa sinasabi dyan, ay nawala, ganun ba yun? Ako ba pinasabi? Dito po sa singsing na ito, mga kapatid, sabi ng Ama, suotan niyo siya ng singsing. Okay, kung mayroon kayong kumpanya, okay, ang presidente ay ang Ama. Okay,
singsing. Nang dumating pa niya, anak, sabi na, sa anak, example lang ito, i-illustrate ko lang. Kasi ang singsing symbolize authority. Di ba? So ikaw na anak ngayon, at binibigyan ko ng lahat ng kapamahalaan ng kapangyarihan. Okay? Sa opisina, ikaw na ang magperna, ikaw na lahat. Ibinigay ng ating boss, kung ikaw na ay naging presidente, ibig sabihin, you have the authority to do everything na kung ano ang gagawin sa opisina na kailangan dumaan sa iyo. Amen ba? Ganun din po tayo. Sabi sa John 1:12, memorize 1, 2, 3. Sa mga tumanggap at nanalig, as many as receive Him, to them give the power to become the children of God. Imagine mga kapatid, nung ginawa ng Ama dito, mayroon pala siyang authority. Una, ano ang authority natin kay Lord? Tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Hallelujah! As many as receive Him, to them give the power to become the children of God, and for those who believe in His name. Ibang version ko isa dito sa pinimemorize natin, kaya nahirapan talaga akong memorize. Kasi nung panahon, iba yung version ko talaga. Okay, so sabi dito, pinakamaganda rin at suotan niyo siya ng sisig. Dito symbolize ito ng authority. Tayo ba yung authority? Binigyan ba tayo ng authority ng Panginoon? Amen. Anak tayo ng Diyos. Kaya kung ano mayroon sa Kanya, yun din mayroon sa atin. Okay. Sandalyas. Ang sandalyas niya ay kakaibang sandalyas niya. Yan talaga ay importante talaga yan. No? Sa the full armor of God, alaala ng full armor of God. Ano meaning doon ng shoes to share? The last friend. Sandalyas. The armor of God. Yung shoes pero hindi ko yung shoes na pag nagkakad ka, mga 1 kilometro, takal na yung swelas. Ibang klase sandalyas na ito. Ang sandalyas na ibinigay sa atin ng Diyos, forever yan, matibay yan. Kasi may purpose ng Diyos para gamitin natin sa pag-share ng salita ng Diyos. That is literal, spiritual sandalyas. Walang pagod. Sa mga sandalo, yung kanilang buhok, yung kanilang kumbatyos, napakagaan yan. Kahit na tumakbo ng napakagataan, wala kang suot na kumbatyos. Napakaganda. How much more sa atin sa Panginoon. So, at ito, katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo'y kumain. Imagine mga kapatid, tingnan natin sa susunod na verse. O ayan pala yung nung mag-ipalit loob si Alibong ang anak. Imagine na, tingnan mo anong tsura niya, nakikipag sa lupa. Kasi hindi niya kayang humarap sa kanyang ama. Nakayapod siya. Tinanong pa niyang damit. Kaya kailangan palitan niya, literally, papalitan ng robe. Sa ating buhay, pag tinanggap natin si Lord, nagsisi tayo, yung ating maruming buhay na mga kasalanan, papalitan ng Panginoon. Sabi ng isa, diyan, bakit hindi naman mababago ang buhay ko hanggang ngayon? Naninigarilyo pa rin ako. Hanggang ngayon, nagsusugal pa rin ako. Hanggang ngayon, kung ano pa rin ginagawa ko. Hanggang ngayon, chismosa pa rin ako. Hanggang ngayon, ako pa rin ang pinagmagalingan ng mga chismis. Inaaway ako ng mga kapitbahay. Oo nga naman, bakit hanggang ngayon, mayroon ka ba? Mga kapatid, hingin mo lang sa Lord. Hindi mo napapansin na unti-unti naman talaga natatanggal yan. Amen ba? Amen! Totoo ba na unti-unti na mabawasan yung mga kasalanan natin? Dati, grabe ka akong tumala. Ikaw babae, nanay, grabe ka tumala sa iyong asawa. Pero ngayon, sabi ko kayo, sorry na kasi iba pala ugali ko kasi hindi kita kilala. Tama ba? Oh, ikaw na magkabala
tiwala sa iyong mga magulang. Sabi nga doon sa Alibughang Anak, walang respetong anak. Di ba? Alibughang. Hallelujah. Pero grabe talaga ang pagmamahal ng ama. Talagang loving talaga siya. Loving, caring. Ako, nung bata pa ako, lagi ako napapalo. Kasi nga, pasaway ako. Alam mo, kung ginagamit sa akin ng mama ko, gano'n kasi kami. Pero maganda pala, disiplina pala. Kasi alam niya, napaka-ano pala ng kasaway. Nagkapain kami po sa pupunin nito. Ang mga ano ba yun? Na maliit na ha? Pag tumama sa wala, talagang manong-ano, ay pasa. Ganyan ang aming mga magulang. Pero hindi ako nagtaniman sa mga loob dahil alam ko naman na mali ako. Labas. Ayaw mo yung tweets niya, bayabas, yan. Ginagalit yan. Hindi lang yan. Yung grabe yun. Nakasabi pa yan. Pero pag wala siya, lukuha namin, tinatapo namin. Dalawa kami. Ako ang sumunod sa akin na lalaki. Kaya ako pag kami nagkasala, ano ba yun? Wala na. Hanap na naman siya. Ay, Diyos ko, minsan nilalagyan ko ng karton yung aking puwet. Sobrang talagang nakasama. Laro lang naman. Yung mga, alam mo yung share sa ano, pinatalog. Yung laro ng lalaki, laro ko yan. Akyan sa kapunan nyo, laro ko yan. Minsan nung pa ako, may tumakas sa taas. Uminom ako doon. Kasi meron kami ganyan. Ayan yung pamangkin ko, hindi pa niya naalala yan kasi bata pa yan pamangkin ko. Grabe ako. Okay, so, yun naman ay, napag-alala ko, natatawa ko. Kasi may mga experiences ako na pwede ko ikwento. Bakit wala ko yung bata ako. Pero, nung mawala ako, nung umalis ako sa amin, ito, yung nakita ko talaga. Nung mag-decide ako punta dito sa Manila para bumawi. Alam niyo, inon, tatay ko, akala ko hindi ako mahal ng tatay ko. Sinundan ako dito sa Manila, kami lahat nandito na, kaya kami nandito. Dahil sinundan ako ng aking mga magulang. Sino nag-decide? Siyempre tatay ko, dahil mahal pala niya ako. Akala ko hindi, kasi kung paluhin ako, grabe, pero hindi naman ako nagreklamo, okay lang. Kahit na may mga lakay-lakay ang aking tita, dito sa binti, okay lang, kasi alam ko din mali ako. Pero hindi ko alam na mahal pala ako ng aking tatay. Hallelujah. Kaya parang tatay ko, kasi tatay na yung tatay ko. Pagkaalala ko, sabi ko, patawanan po ako, hindi ko nagtapal kahit na. Kasi isa na pa nag-inipang yun, nandun siya sa tabi ko, nagkaupo. So, ito mga kapatid, ito yung image ng isang ama at isang anak na nagbalinggo. Okay. Next. Boom! Ano naman ito? Okay. O, ito yun. Kanina, ito yung mga pinakamagandang room. Yan. Nagbalinggo, ang anak. Yan ang room. Simulan siya ng city. At sa pagdating sa verse 24, ito na. Sapagkat ang anak ko ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala. Ngunit muli tagpuan. At sila ay nagbuwag. So, anong ibig kong sabihin nito? Literally, nag-enjoy ba sila? Literal. Sabihin, ginagawa ng tao. Talagang nagkaroon sila ng celebration kasi dumating ang anak na matagal na niyang hinihintay. Para kang anong pakialam, kung isipin ng ama, anong pakialam ko? Kung sabihin mga kapitbahay ko ng gano'n ba kayo anak na nakakasama? Walang pakialam ng ama. Ang importante, bumalik sa kanya. Amen? Walang pakialam ang Diyos kung sino man yung umuupos sa kanya. Importante tayo ay nasa kanya. Hallelujah. Parang maraming oposisyon si Jesus Christ. Di ba? Marami. At saka, sabi nila, kami lang.
Pag sinners ka, wala ka ng pag-asa. No? Pag akala nila sila lang. Okay. So, ito na, natagpuan sapagkat anak kung ito ay namatay na. Ibig sabihin, literally, talagang napalayo sa kanya. Ang relasyon. Amen. Naputol ang relasyon. Kaya dahil doon, ay laging naghihintay ang anak. Ngayon, spiritually, yung namatay na, tayo na mga tao na wala pa kay Kristo, bagamat tayo ay nilikha ng Diyos, we are considered as dead in this sin. Patang tayo sa kanyang paningin. Wala tayong relasyon eh. Amen? Tama ba? Kaya kung ikaw wala pa kay Jesus Christ, hindi mo pa siya kilala, kung ano-ano nasa isip mo, siya yung gusto gawin mo. Kasi nga, wala naman ikaw tao, wala mo nagsasabi, anak, tama na yan, anak, ito na gawin mo. Anak, wala. Kasi malayo siya sa kanyang ama. Sarili niya mismo, iniisip niya na anong gawin. Ganon din ang kalalagayan natin. Ngunit, siya ay nabuhay. Anong ibig sabihin? Nung magbalik loob ang anak na ito, literally, pag sinabing literally, hindi ito spiritual. No? Literal. Ito ang nangyayari sa atin, di ba? Mamaya may celebration tayo. That is literal na celebration. Kita ng ating mga mata at ginagawa natin. Spiritually, ang sabi nito, siya ay nabuhay. Spiritually, ang may pinalaman nito ang Panginoon. Tayo na ngayon ay muling tinanggap ng Lord at mayroon na tayong spiritual na connection sa Panginoon. So we are now a born again Christian because spiritually, ang commitment namin sa aking spiritual life ay kay Lord na. Mayroon na ba tayong relasyon sa Panginoon? Sino pang wala? Siyempre, mayroon na. Kaya kayo nandito eh. Amin ba? So, praise God. Hallelujah. Okay, so, ngunit, sabi dito, mabuhay, nawala, muling, nakanakuha. Tayo nagpariwara, naging makasalanan, nabalik tayo sa Panginoon, natakpuan, at sila ngayon nagdiwa. Sa bawat isang mananampalataya na tumatanggap kay Kristo, alam mo bang na karaming anghel na nag-rejoice? Amen? Kaya nung tumanggap ko kay Kristo, alam ko ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang kasi meron isang kaluluwa ako na mga kasalanan na lumapit sa Diyos, nagbalik loob sa Diyos. Alam ko, ang Panginoon ay nag-rejoice sila kasama ng mga anghel. Amen! Ganyan din ang nangyari sa atin. Sabi ng Panginoon, hindi na kita pakakawalan na. Akin ka na. Di ba? Akin ka na. Di ba dapat tayo magpasalamat? Sabi niya, Lord, di ba ako pang-aanay mo na ako? Kasi dumarating sa buhay mo. Di ba? Sabi niya sa Tanos, huwag ka na bumalik kasi wala ka naman mapapalag dyan. Talaga naman, sabi niya sa Tanos, gano'n. Kung bumalik ka sa mundo, marami ka makikita, marami ka pa magagawa. Sa yung dating ginagawang pagsasabong, bibigay ka ng aking manok. Ano magsabi ko? Ay, siyempre yun ang dating gawin. Di ba? Bibigyan kita. Libre pa. Siyempre may ganyan ba? Pero sa totoo lang, sabi naman ng Panginoon sa puso, anak, binago lang ito. Kung ano mayroon sa akin, ay mayroon sa iyo. Dahil pagmana tayo, amen! Hallelujah! Palapalan natin si Lord. So, sila ay nagdiwang, nagkaroon ng selebrasyon sa panahon na yan. Okay, ito, tingnan natin yung attitude ng isang older brother. Ito na, sa verse 25. Nasa 10 taon ng anak na panganay, ngunit umuwi siya at malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan sa sayawan. Okay, tuloy tayo. Dumating po ang inyong anak kasi nagtanong siya. Siya ang isang utusan, tinanong, bakit anong nangyayari mayroon? Dumating po ang inyong anak kapatid sa ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ng pinatabang buya dahil sa inyong kapatid.
nakabalik ng buhay at walang sakit. Ngunit nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuhay. Ngunit tiningsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkalis. Anong attitude mayroon dito sa older brother? His attitude ay pumupuno ng galit sa kanyang kapatid at jealous. Sabi sa verse 29, pumupuno siya ng pagkahinti. Sabi ng ama, anak, nasa akin ka na. Kung ano mayroon sa akin, ay mayroon sa iyo yun. Imagine ha, sabi ng Panginoon, ang lahat. Sabi ng ano dyan, kung ano mayroon sa akin, ay mayroon sa iyo. Alalahanin natin na tayo ay taga-pagmana ng ating Panginoon. Sabi nga niya, kung wala kang material na bagay o financial, sabi doon sa Philippians 4:19, memorize ba niyo? My God shall supply all my needs. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Ano niya yan? Ano ba sinabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So dito sa bahagi ito, nasa kanya na ang kung ano ang mayroon sa ama. Pero nagalit pa rin siya. Ano ang pinuportray dito ng older brother? Alam niyo kung anong pinuportray niya? Itong older brother ay ipinuportray na isang Pariseo. Ano ang Pariseo? Ano ba who are the Pharisees? Ang Pharisees na ito, sila yung mga faithful Jew. Faithful na mga Hudyo, itong mga Pariseo. No? Subalit ang thinking nila sa mga makasalanan ay wala nang pag-asang maligtas. Kaya, hindi sila naniniwala sila na siligtas sila. Nasamantalang, hindi lang talaga sila nangakiala kay Jesus kasi oposisyon sila ni Jesus Christ. So ito masyadong reklamador. Ito yung mga kontrabida ni Jesus Christ. May mga tao na ang puso ay punahin ka ng mamuna, no? Yung mga critics na mga tao, yan mga ugali ng mga Pariseo, no? Kaya sabihin, ay, kami lang ang maniligtas. Kayo, hindi. Kung magsalita sila, akala nila sila lang talagang maniligtas. Tayo hindi. Yan yung mga uri na mga tao sa mundo ito o grupo na feeling nila sila lang ang maniligtas. So dito, yung pinakikita dito, yung sinisilarawan dito, na ang older brother nito, attitude niya ay katulad ng mga Pharisee. They are thinking, he is thinking na once ng tao, nakita niya na hindi naman Hudyo, makasalanan, hopeless na siya maligtas. Yun ang kanyang thinking. Okay. Kasi nga opposition siya ni Jesus. Okay, next. Tingnan mo sila niyo, the older brother. Parang wala ko kaya. No? Tingnan mo, nagpapaliwanag kung mga nakatalikod. Walang respeto. Talagang, di ba? Minsan, di ba, kung galit ka sa mga buwan, tatalit ka. Sabi mo, bakit kita wala, paano ba? Kasi, respeto kaya. Ito, wala. Tingnan natin sunod. Okay. So, bakit na dumating ang anak ninyong ito? Sabi ng older brother. Imagine na lumustay ng inyong kayamanan sa mga masamang babae. Ipinagpatid ang inyong siya ng panatawag. Ano naintindihan niyo dito? Sabi ko, subalit na dumating ang anak ninyong ito. Na lumustay ng inyong kayamanan. Sa masasamang babae, pinagpatay pa siya ng sila. Itong dito kasi ninyo, ang anak ninyo ito. Parang hindi niya kapatid. Napapansin nyo? Parang hindi niya kapatid. Kasi nga,
pinapatan niya. Dahil nasa galit na dito sa kapatid na ito, sa halip na sabi niya na dumating ang kapatid ko dapat, di ba? Pero tinanggay niya yung pagiging kapatid. Anak ninyong ito, ibig sabihin hindi niya inaari, hindi na pinakonsider na sila pala yung kapatid. Dahil sa isip niya makasalanan ang batang ito, kanya itong kalibugan, wala nang pag-asa, kaya galit na galit siya. O, tapos, sabi dito, sumagot ang amang anak, dahil kitang kapiling at ang lahat ng aking aging oriyan. So, amen ba? Yung kapalan pa rin tayo ng kapatid. Kasi sabi, ulitin natin ulit yung John 1:12. Makalan pa rin tayo. As many as receive him, to them give the power to become the children of God, and for those who believe in His name. Naniwala tayo kay Kristo, siya ang aking tagapagligtas. Samantalang ito mga Pariseo, oppositionist siya ni Jesus. Kaya ayaw ng maniwala. So itong kapatid na ito, kaya mga kapatid, sana yung mga, kung meron tayo mga, minsan na, ito lang, paalaala. Kung meron tayo mga kapatid sa labas, huwag ninyo sabihin kung kapatid niya. Spirit, lalo na literal. Kasi, kadugo mo yun. Diba? Sa literal na buhay, pwede mo sabihin, ayaw ko sa hindi nakabalik. Pero kailangan talaga tanggapin mo. Lalo na kung kilala na natin si Kristo. Amen? Doon natin ngayon masasabi na kung nga ka na, dapat kong patawa. Ako mayroong kapatid eh. Kaya hindi ko nakikita. Pero sabi may kapatid daw kami. Pero hindi ko nakikita. Okay. So, sumagot ang amang anak, lagi kitang kapiling at alam. Kasi mapalad talaga tayo mga kapatid. Dahil kapiling natin ang Panginoon. Sa piling mo, O Diyos, yung may kantang ganyan. Okay. Tapos, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid ko, ngunit mabuhay na wala, ngunit muli. O ito yung tinatawag kanina, sinasabi ko, na yung namatay na kapatid mo, muling nabuhay. Spiritually, ano na, alive na siya, di ba? Ibig sabihin, mayroon na relasyon sa Panginoon. Yung dating putol, dating walang relasyon sa Diyos, nung magbalik loob ang alibughang anak na ito sa Ama, pinatawad. Nung tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, tayo ay pinatawad. Muli tayo pinatawad at muli nabuhay spiritually. Una wala, ngunit natagpuan. Amen? Natagpuan ba tayo ng Panginoon? Ano ginawa natin dahil nag-isip tayo na sa buong buhay natin, ang hirap ng buhay, ang kung ano-ano mga nangyayari sa ating buhay. Darating ang araw na maghahanap tayo ng ating mga magulang. Hahanapin natin ang Diyos na nasa langit. Okay. Kung ating pag-usapan, tatlong characters represents the story. Tatlong character. Ama, alibughang anak, at saka yung panganay na anak, no? Ito yung pinagpipigyo sa older son, a picture of Pharisees. Siya po ay isang self-righteous, refused to associate with sinners, and they are not happy with sinners in front of God. Tayo ba? Kung mayroon bang kaya tayo magawa ng lahat ng kaparaanan sa hirap ng ginawa, inuulan, iniinitan, inuulan, dahil ang ating puso ay para sa ating kapwa na makapagbaliw loob sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Itong ginagawa natin mga kapatid, hindi simple. Yung ginagawa niyo dito, hindi simple. Kita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. O tayo ay nagkakaroon, lalo ng ating pamilya, ng pastor natin, ng ating pamilya ng pastor, at kayo talaga na doon ang pagmamahal niyo dahil mahal tayo ng Panginoon. Okay? So, ito yung third son. Ano ang kanyang attitude? Isang rebellion, isang Pariseo, isang rebellion din anak. Na selfish. Bakit selfish?
Hindi pa patay yung kanyang ama, ay, binuhat ng kanyang mana. Napaka-percent sa Tagalog. Maramos. Ang kasarili, no? Kaya, dahil mo sa kanyang kayamanan, napakalayo pa rin siya. Tuloy na wala siya ng relasyon sa ating ama, sa kanyang ama. So, Father waiting His Son to come back. Jesus loved hanging out with sinners because He knew that they would see the need for salvation. And His Father flying in heaven with you. Alam niyo, sa bawat tao na malapit ngayon, nandito sila sa. In the Bible, the term prodigal refers to someone who wastefully, ano ba yung wastefully? Naglulustay ng kayamanan at spend resources recklessly. Mamaya, tatanong ko sa inyo. The parable of the prodigal son in Luke 15 illustrates this concept where the younger son asked for his inheritance early and squanders it away in distant land. Okay, this story represents sinners who realize their wrongdoings and regret. Sabi dito, kasi tatanong ako sa inyo. Ano ang ginawa ng alimuhang anak? Maglustay ng kayamanan na kanyang hindi pa patay ang kanyang ama ay kinuha na. Okay? Lahat ng meron sa kanyang kayamanan, nilustay niya nun sa mundo hanggang sa dumating ang kanyang buhay na wala na siya magawa. May tanong please. Pwede ba tayo maging prodigal? Kasi church na tayo. Pwede ba tayo maging maliluha? Tayo mga Kristiyano. Katandaan niyo mga someone who wastefully is troubled, magiging mo ang kayamanan doon kung saan sa minus mo. Kaya tanong ko, taas lang kamay ang bayo ko yung gawahan. Kung hindi, uupo na ako lang. Pero maintindihan. Pwede ba tayo maging prodigal sa church? Sino nagsabi yes? Pwede ba tayo maging prodigal, magastos, nag-duwes ng sa church? Sige na. Pwede? Gusto mo ipaliwanag dito? Pwede? Tatanin yung characteristic ng isang prodigal. Refers to someone wastefully extravagant, spend resources. Ngayon sa church mo, pwede ba tayo maging prodigal? Kasi ang meaning ng prodigal, maggastos, maglustay, na kung ano-ano. Pwede ba tayo maglustay ng kayamanan? Hindi dahil English. Imagine halos malapit na ang ating pwede? Huwag kayo mahiya, huwag kayo matakot. Sila hindi pwede, taas ang kamay. Pag nagtaas ang kamay, hindi nyo naiintindihan. Pero nagtaas tayo na naiintindihan kayo. Pwede ba? Na maging katulad tayo na maglustay ng lahat na namana sa kanyang mga. Pwede ba? Dito sa church. Sige, tayo. Conforme. Kasi ang church naman ay nangangailangan pa rin. Para sa church. Pwede. Sino ba sabi ng pwede? At least hindi na po. Kasi hindi na ako sabi. Pwede ba tayong maglustay ng ating kayamanan sa church? Lustay yung salita. Extravagant. Ay, mayroon ako nasabi. Sige po, taas ang kamay. Kasi pag hindi, umuuna talaga ako, mabuti meron isa. Sige pa po, sino ba yung magsasabi, pwede? Ito ang problema sa church. Ang pera na mayroon tayo, kung saan natin ginagastos, pagdating sa iglesia, ang tithes ganito, ang offering ganito, pinipili pa doon, kinakapa pa sa bulsa, ay ito na lang ibibigay ko. Samantalang pwede tayong maglustay ng kayamanan na binigay sa atin ng Diyos para sa ating church. Amen ba? Okay pala na ng amen. Nairawaan na kanina. Huwag nating
husgayin ang lahat ng mga binigay sa atin sa walang kabuluhan sa mundo ito. O sige, bumili ka ng kanya. O sige, bumili ka alak. Samantalang ang church natin, hindi natin matulungan with full support. Amen? Huwag natin sabihin, wala ka ng pera. Di humingi ka nga sa Panginoon. Tayo, bigyan tayo. Ang Diyos ay sobra-sobra. God is enough to supply for our needs according to His riches. But, seek ye first His kingdom, and all these things shall be added unto us. Amen? Yung bang katawan mo, makapunta ka ba dito kung may sakit ka? Di ba? So, di ba blessing ng Lord yan? So, ang oras mo, ang time mo, ang effort mo, ang material na bagay, pwede tayong maging extravagant. Pwede tayong maging prodigal. Kasi yun lang meaning ng prodigal. Wastefully, extravagant, and spend resources recklessly. Alam mo, meron akong naalala ng church na nagbenta pa ng lahat ng kanilang mga ari-arihan para dalhin sa church dahil malapit na daw dumating si Lord. Kaya sila nawalan. Pero hindi natin inisip na dumating man si Lord at hindi, kailangan gawin natin yung gusto ng Panginoon. Amen? Amen. So, maging prodigal naman po tayo pagdating sa church. Anong mayroon sa atin? Gawin natin para sa ikaluwalhati ng Diyos at hindi para sa ikaluwalhati ng mundo. So, spiritually, yan ang tinatawag na spiritual prodigal. Yan tanong ko kanina. Amen. Kaya ba niyo ibigay ang mayroong nabigay sa inyo? Amen ba? Sabi mo, isa, bigay ko na, ang ganito. Sabi ko na, Lord, ibinigay ko sa iyo yan dahil pinangingit ka para maitulong mo sa church. Ay, nung nagbigay ng Lord, nakalimutan niyo yung pangako niya na itutulong, ibibigay sa church. Nakapunta sa iba. Di ba? So, dapat tayo maging sensitive tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi the more we give, the more we receive. Tingnan mo, yung isang taong walang kakwenta-kwenta sa mundo, pinatawad ng Diyos, binigyan ka ng authority, binihisan siya, binago ng Diyos ang kanyang buhay, like us, binago tayo ng buhay. So, prodigal pa tayo dati? Prodigal pa tayo dati? Isa pang tanong, dalawa kasi tayo dito. Tayo ba na wala sa Panginoon, matatawa ba tayo ng prodigal? Nung nasa church na tayo, matatawag pa rin natin sarili natin na maging prodigal tayo? Sino sabi yes? Wala talaga. So, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, matatawag ba natin ang ating sarili na ikaw ay alimukhang anak o prodigal? Yes, di ba? Ngayon, base sa meaning, tayo, para maintindihan, base sa meaning ng alimukha o prodigal, refers to someone who wastefully, extravagant, and spend resources recklessly. Alin ang masarap mag-spend ng resources recklessly, wastefully, sa mundo o sa church? Gawin natin yan. So, prodigal tayo in the sense na anong mayroon sa atin, ayon sa ating puso, ay i-share natin sa atin. Diba? Hallelujah. So, parang natin siya. Okay. Mayroon akong nalaman. Gusto ko tawagin si Sister Sayo. Ano yung Sister Sayo? Pag-aalala ko yung pag-nababa, nakikita ko yung aking kanyang binigyan ko yan eh. Sabi ko, sarap ng busis. Alam ko yun. Dahil bless talaga ako dito. Kaya pwede siya nakawin para sa akin. Ang title nito ay ano?
ka na sana yun talaga ang desire ng ating puso. Bumalik si Lord sa atin. Okay, aawin sister sa awa. Bigyan natin. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm afraid, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains. When Jesus comes, let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come, and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for
Thank you, Sister Sarah. Sabi doon ng awit, Come Jesus come, di ba? We need you right now. I'm waiting so long. Aasam ba kayo? Oo. Are we longing for the coming of Christ? Amen. So, maging tama ang ating relationship sa Panginoon. Yung ating desisyon na balik-loob dahil sa Kanya, huwag na natin hayaan na agawin ba tayo ng kaaway na sa Satanas. Always pray, always ask forgiveness. Ano man ang nasa puso mo minsan sa isip, sa salita, sa gawa, nakakapag-gawa tayo ng mali, ng isip. Pero we have to ask forgiveness lagi sa Panginoon. Amen? Huwag mo sabihin na hindi ka lang pinakikita. Actually, naghihintay tayo ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga ito. Alam mo na kasama ka namin, Lord, na nawa o minister ka sa aming mga puso. Thank you, Lord God, for your anointing. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for ministering to our hearts. And thank you, Lord, for everything that you have done to our lives, Lord God. Either material, spiritual, everything, Lord, that you have promised. And we give you glory and praises and thankful to you, Panginoon. And all these things will be done by you, Lord God. And thank you so much. In Jesus' mighty name, amen. Yeah, and same team is ready. Please look at one another. Anyone who's still sleeping? No, huh? So wow, it's very good. You are always awake now. Because when you fall asleep here, dangerous. Why? Sometimes more. Right, I think Pastor Addison for the words of God. Now, you know, it's time we seek the Lord. Nakukutom ka ba? Alright? So, there are songs, but there is only one song, and we will have a lunch, we will go to the activity. Ready po ba? Please stand up. And this song is a PG theme song, very important, and we need to memorize it. One fellowship. Let's sing together.
we were lost, but when we come to you, by your amazing grace and love, you have forgiven our sins by the blood of Jesus, and you continue to call us your children. Oh, thank you for your amazing blessings. Help us to live a different, new life from different from past our sinful lives. Lord, we rejoice with the reason you are always with us. The grace of our Lord Jesus, love of God, comfort, peace, power, fellowship of the Holy Spirit with you always. Everybody say, Amen. Hallelujah. Please sing that. All team leaders is come to the front and stand in line.